dekada nang pinag-uusapan ang isyu ng paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kung si dating Senador Juan Ponce Enrile ang tatanungin, pabor siya rito. Ano man ang maging desisyon ng Korte Suprema sa November 8, nagawa na ang telang Inabel o Abel Iloco na ikukumot sa mga labi ng dating Pangulo. May special report si Susan Enriquez. Noong nakaraang linggo, muling pinalawig ng Korte Suprema ang status quo ante-order kaugnay ng paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Isang isyong dekada-dekada ng pinagdedebatihan. Sa panayam ni Winnie Monsod kay dating Senador Juan Ponce Enrile na nagsilbing Defense Minister ng Administrasyong Marcos, sinabi niyang naaayon sa batas na ilibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Be entitled to be buried in that particular piece of land. You don't have to die in battle. One medal will entitle you to be buried there. Yes. Dapat din daw wakasan na ang galit sa yumaong diktador. Tama na itong Marcos hating. It will destroy the innards and the conscience and the emotions of this country. You cannot erase Marcos in the history of this country. Pero anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema sa Nobyembre, gawa na ang telang ikukumot kay dating Pangulong Marcos. Sa liblib na bahagi ng Pinili sa Ilocos Norte, gamit ang kanyang buong lakas, patuloy na naghahabi ang 72 taong gulang na si Magdalena Gamayo, isang national living treasure. Kinilala si Nanay Magdalena para sa kanyang masinsing paggawa ng Inabel o Abel Iloco, ang tradisyonal na tela ng mga Ilocano. Ilan sa mga kilalang personalidad na tumatangkilik sa Abel Iloco ay sina Dina Bonibi at Ginang Imelda Marcos. Dahil sa kahalagahan ng telang ito sa kulturang Ilocano, si Gamayo ang napili ng pamilya Marcos para humabi ng telang ikukumot sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, anuman ang maging desisyon ng Korte Suprema sa ika-8 ng Nobyembre. Maradsakan kami nga sa nga pada sir pa adong nga agab-abol nga paiso na bipintas pa ti abol da kami pay mulat dito nga nasiksi ka lugar pinapili da nga nangibagaan. Ang napiling paraan ng paghahabi ang pinalagtuan. Pinalagtuan happens to be the rarest if not the hardest technique. Aside from weaving sa loom, may manual insertion ng thread dyan. Yung parang pinapa-jump mo yung thread. So it's hard in a sense that it's like hand weaving. It's not just loom weaving eh. Isang paraan na sila na lang daw ang nakakaalam at nakakagawa. Dakam dito lang nga agab-abol ti makamuka na ito pinalagton sir. Badida ang mo ti paway na ito. Tas sinukikam dyan muda. Dahil komplikado ang paraang ito, kinailangan ni Nanay Magdalena ng tulong mula sa kanyang apo, si Jonalyn Gampong, ang nagsilbing kamay at paa ni Nanay Magdalena. May habang 10 yarda, ito na rin daw ang magsisilbing una ng dating Pangulong Marcos. 1 linggo ang inabot para mahabi ang tela. Mahirap, sir. Maraming proseso. Sinusubo pa sa gurun, sir. Sa suyod. Katapos, lagay sa pagabelan. Simple ang disenyo, mga bulaklak ang tanging pattern na makikita sa tela at lalong pagagandahin pa ng ruffles o polikos ng tela. Pagpatay, maraming mga bulaklak. Kaya ganito ang ginawa namin, parang bulaklak. Ang pagbibigay ng kumot sa patay ay tradisyon ng mga Ilocano. Tinatawag itong pabaon. Ang Inabel is closely connected sa buhay ng mga Ilocano mula pagkasilang hanggang pagkamatay. One of the aspects of that rite is yung nagpapabaon kami, especially akumot. Kasi ang paniwala namin ay kinakailangan ng departed ones natin ang isang kumot that he can use kung giniginaw siya, kung kailangan niya ng comfort. Ang telang ito raw nagkakahalaga ng 5,000 piso pero libre nang ibibigay sa pamilya Marcos. Alay raw ng buong asosasyon ni Nanay Magdalena sa huling hantungan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Regalo ti si bubukol nga asosasyon. Tilumbaan. Susan Enriquez, GMA News.